hapon. May tanong lang tayo. Ang taas ng rating ni Sara Duterte sa approval at trust, 28%. Sasama ko, sasama. Pagkatapos si BBM naman ay 9% negative sa approval at trust. Anong ibig sabihin po nito? Ibig po sabihin nito ay ito po ang reaksyon ng tao sa mga nangyayari. Maliban sa problema sa korupsyon, sa pagtaas ng presyo at pagsirit, ng inflation sa gasolina, kasi ang pagtaas ng presyo ay, ang tawag dyan, ay inflation sapagkat temporary. Kinukonsidera na temporary kasi iniisip naman natin na malapit na matatapos ang gera at mabalik sa normal ang presyo ng langis at saka gasolina at saka iba pa. Na iba pang presyo na dumidikit sa langis. So, ang number one talaga pinagalit ng tao dyan sa totoo lang. Grabe ng inflation natin. May problema pa tayo sa mga OFWs natin. Tapos impeachment pa rin ng impeachment. So, yan po ang isa sa dahilan talaga na bagsak, sad-sad na naman ang trust rating tsaka approval rating ni Sara Duterte. Ni Bongbong Marcos. Ang kay Sara Duterte naman po ay tumaas. Naging 28% sa approval tsaka trust rating. So, nagpapatunay lamang po yan na talagang ay wala ka nang maasahan ito sa na ang nakikita natin ay si Sara ay sisirit. Na nakikita natin ay kung lalo nilang tinutuloy ang impeachment, lalo lang sila matatalo kay Duterte. Yan lamang po. Kaya siguro ang taktisya ni dapat kung ako naman ang advisor ni BBM, ang gagawin ko, magpakita ako ng kabaitan kay Sara para babalik ang tiwala ng maraming tao, pati mga DDS na mga botante ay magiging malambot na rin kay Bongbong Marcos. Kaya nga ngayon, kita mo nakakahiya. Nakakahiya talaga yung rating niya. -9. -9 sa trust rating, -9 sa approval rating. Pag approval rating, hindi po gusto ng mga tao yung resulta ng trabaho ni BBM. At kung hindi nila gusto ang resulta ng trabaho niya, hindi rin sila nagtitiwala kay BBM. Sa kabilang banda, ang taas naman ng tiwala kay Sara Duterte at ang taas din ng approval ang pagtanggap nila ng trabaho ni Sara Duterte. At ito naman po, ang ibig sabihin ay kontra ito sa impeachment. Bakit? Kasi ang impeachment grounds nila ay betrayal of public trust na sinira ni Sara ang tiwala ng taong bayan. So, paano mo sabihin na nasira ang tiwala ng taong bayan kung mataas naman ang trust rating sa survey? Kabaliktaran. In fact, kabaliktaran ang nangyayari. So, with that, all I can see is dapat ito na po in-expect kasi kahit pa matuloy ang impeachment, expectant naman po ang mga tao na maganda ang depensa ni Sara Duterte. Kasi una-una na baril nabasag na po yung tinatawag na naratibo o kwento nila ni Marcos at saka ni makakaliwa at saka makadilaw at saka kakamping. Basag na po yung kanilang kwento o naratibo na dahil daw kay may Merigis Piatos ay naglustay si Sara ng pera. Ay hindi naman po ibig sabihin ganon yan sapagkat po kailangan talaga itago naman ang pangalan ng mga taong tumanggap ng pera. At kailangan itago kasi batas po yan na dapat hindi po sirain ang national security, kasiguruhan ng bansa natin. Kasi pag dilabas mo yung mga pangalan ng mga nakatanggap ng pera, may potential po na mawawasak po ang ating seguridad sa ating bansa. Naalala ba ninyo na paano natunto ng SAF 44 ang lungga ni Marwan na bomber, number 1 bomber sa Asia? Yun po dahil po sa confidential fund ng balita ko 60 million pesos ang binigay
sa taong katabi ni Marwan. Kasama niya lagi. At siya nagbigay po ng cellphone number niya. At kung nakuha ng cellphone number niya, ang ginawa na lang ng mga military, ng mga pulis, ay ginamitan na lang nila ng global positioning system at nakuha yung longitude saka latitude ng lugar kung saan siya at andun tabi niya si Marwan. Kaya lumusob ang SAF. Nagresulta ito sa pagkamatay ng 44 na SAF. So kapalit ng isang bomber ay 44. Pero ang issue lamang paano nila natuntun dun sa liblib na lugar na yun? Yun po ay dahil sa confidential fund na 60 million pesos na binigay ni Noynoy Aquino doon sa mga nagbigay na impormasyon kung saan si Marwan at saan siya matatagpuan. Yan po ang ibig sabihin po ng confidential fund kung bakit Marigis Piatos hindi binubulgar kung sino pangalan. At ang dami dun. So ngayon, ibig sabihin, naintindihan na rin ng tao ngayon, kapag sikreto pala ng pundo, ay hindi dapat binubuyagyag. Kasi kung sino mga ahente na nagbibigay ng impormasyon, pag mabisto yung pangalan na pwede silang patayin ng mga kasama na. Halimbawa, may mga taga-NPA, kasi sino ba ang may correct na impormasyon patungkol sa mga impormasyon ng mga rebelde? Hindi kapwa din nila rebelde ang magbibigay impormasyon, may kapalit na bayad yun. Ganun po, yan ang trabaho. That is the basic principle in intelligence gathering. Ganun din ginagawa ng Mossad ng Israel. Ganun din ginagawa ng KGB, ng Committee Gusudas Binoy, Bisopasnoste ng USSR doon. Ganon din ang ginagawa ng CIA, Central Intelligence Agency, namimigay ng pera kapalit ng impormasyon. Ang maalala ko sa nilabas sa YouTube na documentary kung paano nahuli si Bin Laden, ay binigyan nila ng 30 million pesos na Ferrari ang taong nagbigay ng telephone number kung saan iyon ang nagturo kung saan si Bin Laden. At after that, the rest is history. Natagpuan ng mga CIA si Bin Laden at nadukot nila sa Pakistan Military Academy compound. PMA, Pakistan Military Academy. So, ito naman po, makita ninyo kung bakit mataas ang rating ni Sara, nagpapatunay lamang po na talagang halos sure ball na siya natatakbo na mananalo pagka-senador. Pagka-presidente. Pagka-presidente. So, pakita natin ang report ng Manila Bulletin. So, yan po, 54% ang nagtiwala kay Duterte. Yan, 54% Duterte sa first quarter. Sa Pulse Asia na survey yan. Tapos 35 lang ang naniwala kay Marcos sa negative 9 na rating. So sabi niya, most Filipino adults express distrust and disapproval toward the president. So, yun, kita nyo na. While separate opposite naman towards the vice president. So, ang nangyari, kita niyo naman, ulit-ulitin lang, kahit ulit-ulitin pa natin yan, ganon talaga lalabas yan. At ebidensya lamang po yan na hindi gusto ng tao ang ginagawa ng mga tauhan ni Duterte. Ano ni Marcos, kagaya ng pagpa-impeach sa kanya. Gaya yung pag-trial ng ICC. So, maraming tao ang ayos ginagawa ni Marcos. Kasi lahat, kahit ano pang tago ni Marcos, siya lahat naman nag-utos niyan. Magkaroon ng trial sa ICC. Siya rin lahat na nag-utos niyan. Di ba? So ano ngayon, Marcos? Hindi ka pa ba magre-resign? Ang mukha mo ngayon para ka ng palito. Dapat sa iyo mag-resign na para manatiling buhay ka pa. Tapos walang mahina ang ginawa mo na responde sa mga problema natin sa gasolina. Dapat noong araw pa ay bago mga 1 month before, 2 months before, alam na natin na magkakagulo sa Iran. Bakit hindi Bakit hindi nagtambak ng gasolina ito at saka langis? Yan ang pinakamali niya. May nagsabi siya, hindi naman ang mga tambak ang gobyerno kasi
private naman ang mga nag-import. Eh, di kausapin mo ang mga private ano, bigyan mo ng pondo, pahiramin mo at para makatambak sila ng maraming gasolina at para hindi tataas ang gasolina. Pero mo ang pinakaproblema ko sa ngayon, ngayon lamang alam ko ang langis na ginagamit binebenta sa ngayon ay lumang lumang stocks pa yun. Pero bakit pinayagan ng gobyerno magbenta na mataas? Kaya mali din ang diskarte ni Bongbong, eh. Dapat kasi lumang stock pa ito, dapat ang presyo yung lumang presyo mga ₱50. Eh, ngayon naabot na mahigit 100. Dito sa Mindanao sobra na 100 ang, litro ng gasolina. So, 'yan po ang ebidensya ng kawalang ano, kawalang kakayahan ni Bongbong Marcos na mamumuno sa ating bansa. Bagsak ang ekonomiya. Bumagsak na nga, wala nang tiwala sa atin dahil sa flood control. Tapos madagdagan pa nitong crisis na 'to. Nadagdagan na ngayon tuloy ang utang nila. Walang kita, kokonti lang yung kita ng ating pamuwisan. So, ibig sabihin ang transaksyon kulang, kaya konti lang ang kinikita. At kung konti lang kinikita, mamroblema po tayo lahat. O sige, hangdiyan-diyan lang muna tayo. Hahayaan na lang natin si bangag na 'yan. Pinagdarasal ko lang na mamamatay 'yan para mawala na yung problema ng Pilipino. So, magandang hapon po mga kababayan.